sa another episode ng ating Happy Night TV Live Season 2. So mga kahaps, kamusta po kayo? Kamusta po yung mga kahaps natin dyan na natamaan ng bagyo, lalong-lalo na sa Bicol and other area ng Philippines na, halimbawa Mindoro, saan area pa ba, Lay? Ang alam ko, Northern, Yes. Nasa Luzon. Oo. Diba natin naman? Sana po ay okay po sa alright tayo mga kakaps, no? Nandiyan sa mga parteng naapektuhan, direktang naapektuhan ng bagyo. So yung 1 weeks. Parang Halloween. Ayan, so muli, magandang tanghali sa lahat ng mga kahaps natin nanonood dyan all over the Philippines. Hello sa inyo, nakasama namin patuloy na sumusuporta dito sa aming Happy Noy TV Live. No? So keep sharing guys itong ating live, no? And make sure na kapag magko-komento tayo ay gagawin ito sa mismong page ng Happy Noy. Yes, ayan. So, bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan at sa ating kamustahan, ako papakilala po muna kami mga kahaps. So, ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. Ayan, so sa mga kahaps natin kita nanonood sa watch party, sa mga senior ng ating mga kahaps, ay if ever po na magko-comment kayo, ay dito mismo, sana kayo mag-comment sa ating Happy Noy Facebook page para ating mababasa ang inyong mga comments, inyong mga insights, at may share natin sa ating mga kapwa negosyante. Correct, and make sure mga kahaps, no, tag friends. Yun! Now na, okay? Yeah. Tag nyo na dyan sa ating comment section and para at least marami yung makapanood itong Happy Noy TV Live. Kasi for sure ay marami tayong pag-uusapan ngayong araw, no? Nakababalagan. Sarap. Oh! Kababalagan na lang. Marami tayong pag-uusapan na I'm sure ay makaka-relate, no? Lahat ng ating mga tagapanood. Pero bago pa man yan lahat sa mga kahaps, so ayun nga, gusto lang namin sana kayo na kumustahin regarding doon sa bagyong naranasan at may upcoming pang bagyo. Yeah. So sana po, ganun pa man, maging safe tayo at mag-prepare sa kung ano mang, kung sakaling mga bagyong paparating sa atin, ay lagi tayong handa. Yan na pag-usapan natin sa mga previous episodes na mahalaga pa rin ang maging handa. Yes, and before going to that, usapan din sa previous episode natin. Mga kahaps, kung wala ka pang sa mga Happy Noy card number, make sure na makapag-register kayo sa ating link na nakapin dyan sa ating comment section. Yung registration link ay nakapin dyan, hindi natin. So it's free. So click nyo lang yan para makapag-register at makuha ang inyong sa mga Happy Noy card number dahil mamaya ay magagamit nila. Yun! So ang maganda din mga kahaps, so one-time registration lang po. Once na mag-register kayo at makatanggap kayo ng SHC or samahang Happy Noy card number, at ayun na, yun na po ang gagamitin ninyo every time na meron tayo Happy Noy TV Live episode. Ayan! So yun, Jeff, ano yung nasabi mo kanina na yung previous nating pinag-usapan? Oo, kasi di ba parang last mga episodes, mga last week episodes natin is maulan pa rin. So parang pinag-usapan natin doon yung, halimbawa yung BCP, yung paghahanda doon sa mga bagyo para kung sakasakali dumating man, siguradong ready tayo. Yeah. And hopefully mga kahaps, ulit. Hopefully mga kahaps ay nakapaghanda rin tayo mula dito sa ating nag-iusapan na patungkol sa paghahanda. No? Nabanggit mo nga yung BCP or Business Continuity Plan. Ito yung klase ng pagpaplano sa ating mga negosyante kung paano tayo magpapatuloy kahit na merong mga ganitong mga karanasan. Yes. Ayan, so sa mga kahaps natin dyan na naghanda, so i-comment nyo nga sa baba kung paano kayo naghanda sa nakaraang bagyo at sa mga naghahanda pa lang sa mga paparating pang bagyo. Kasi kung maalala nyo ay may after ng Rolly, may upcoming pa na bagyong Shoni. So, ganyan pa man. Ayun nga, ulit-ulitin namin. So, wala tayo. Naghahabulan. Ganyan pa man, mahalaga po mga kahaps na maging ready tayo. And yun po, i-comment nyo sa baba kung paano ninyo pinaghahandaan yung paparating pang mga bagyo. Oo nga, ako rin over the weekend kasi sa Manila. Wow, mo to siya. Ito sa ating musik kasi diba, signal number 4. So, over the weekend talaga, naghanda kami sa bahay. Lahat yata ng gamit ko na na pilastic ko. O kung pwede lang lagyan lang din yung bubong ng pangalan sa contact number. Para paglumipad. Oo, gagawin ko pero yun yung klase na ako. Ganun yung klase paghahanda ginawa namin. Sa amin naman, ganun din. Kumbaga, ang lugar kasi namin medyo bahain ng pagbiglang lakas ng ulan.
yung tubig ay biglang taas din. So ang ginagawa namin is, antimano, alam namin may bagyo, yung mga bagay or mga masisira kapag nabasa, inaangat na agad namin. So, gayun pa man, thankful pa rin na hindi pa rin namin, at least hindi kami binaha. Correct. And for today's episode, mga kahaks, kung napapansin nyo, pinalabas namin si Jem. O dahil mag-break muna tayo sa mga usapin na yan. Alam, madalas na dyan sa loob. Yay! Mga ibang-iba yung setup natin. Kaya kung napapansin nyo si Jem ngayon, nakakahinga siya. Kasi medyo ano siya sa pagkita. Wow! Parang sa relasyon. Kaya yung nasasakay. Kaya gusto mo na lumabas. So, anyways, yun. So, medyo iba yung ating episode ngayon. Kasi tulad nung Friday yata, naglabas tayo ng sa ating Happy New Page, no? Na panawagan. Panawagan sa mga kahaps natin na may mga tanong ba? Anong klase mga tanong kaya ang inyong itatanong kapag yung mga gusto nyo matutunan pa, mga karanasan ninyo na, ay, pag ganito kaya, paano kaya mangyayari? Sir Jeff, Sir Lay, paano po ang gagawin ko? Mga parang, Dear Jeff and Lay. Ay, nako, kala mo talaga. Ayan. So, sa mga kahaps natin dyan, na if ever po, na hindi pa kayo, hindi nyo nakita yung post natin, ay pwede kayong mag-comment ng inyong tanong for today. So, if ever po, ito po yung format na pwede ninyong gamitin para ma-record namin. And kung sakali mamaya, may chance na rin manalo. Yes, ang format natin mga kahap, ang inyong SH numbers, first, your full name, first, ang inyong mensahe o inyong katanungan, first, ang hashtag HTF Happy at Wagi. So yung mga komento nyo na gagawin ngayon o maya-maya habang nagdi-discuss tayo ay maaaring maging entry yan, no? So sa ating pag-ibig mamaya. Okay, so make sure na makapag-comment kayo uli with the right format. Okay, ulitin ko. SIC numbers, first, your full name, first, message or tanong, space. first. Hashtag HTL Happy at Wagi. So yan mga kahas. Okay. Ang hirap pag nakakalimutan yung space eh. Ayan, so, given na nabanggit na nga nila eh, so sa mga natin, i-comment nyo po dyan sa ating comment section para after natin masagot yung mga tanong na i-post natin at pinost sa mga kahaps natin, ay doon naman tayo sa comment section kukuha ng mga tanong. And chance na rin po para yun ay manalo. Ayan. So, mga kahaps, I'm sure ready na kami. Yeah. Kayo, tanong namin, handa na ba kayo? Wow, parang pamilya ko, pamilya, no? Handa na ba kayo? Handa ka na ba? Game ka na ba? Ayan mga kaso, muli ang aming mga tanong ay nakolekta o nakuha mula doon sa mga komentong inyong ginawa na ating pinost noon sa nung nakarang Biyernes hanggang nung weekend. So, kinolect natin itong mga tanong na to na marami siya. So, pumili lang kami ng mga ilang katanungan kasi baka kapag sinagot namin ngayong araw, magmukha tayong quizbee. Diba? No, so parang tayo Miss Universe, pag ganun pa tayo eh. Yes. So, before anything else, no, salamat muna doon sa mga na mga kahaps natin, na mga nagtanong doon sa post na ating ginawa. Ayan, so shout out po sa mga kahaps natin. Alam kong kilala ninyo kung sino-sino po kayo, no? So, ayan. So, let's proceed doon sa ating tanungan portion. Sige. Ayan. So, Dear Jeff and Lay. Ayan. So, let's proceed na mga kahaps sa ating first question na manggagaling mula kay Tita Melrose Tyson. Ayan. So, hi Sir Jeff and Sir Lay. Ayan. Bago pa lang po ako dito sa Happy Noy at gusto ko po malaman ang mga pribilehiyo na maibibigay pa ng Happy Noy sa aming munting sari-sari store. At paano rin po magkakaroon ng signage tulad na nakikita ko sa ibang sari-sari store na nasa page ninyo. Thank you po. Ayan. So, si Tita ay asking for, ano pa ba? Melrose. Tita Melrose. Tita Melrose Tyson. Ayan. Parang usaping privilege. Yo! Education is privilege. Thank you for your wonderful question. Ayan. So parang ang katanungan niya, ano yung mga, pag sumali ka ba ng Happy Noy, ano yung mga advantages or perks, parang gano'n, privileges niya, kung sabi niya. Ano nga ba? Yes. Binalik ko sa iyo. So, pwede natin isa-isahin yan mga kahap. So,
proceed muna tayo ng pagkasali natin dito sa Happy Noy mismo. So dito po sa ating Happy Noise or at Happy Noy TV Live, may marireceive po kayo, sa registration muna, ay may marireceive po kayo samahang Happy Noy card number. So para saan ba yung Happy Noy card number? Ito po ay magsisilbing parang membership card ninyo dito sa ating Happy Noy. So every time na magkakaroon pa ng programa para sa mga sari-sari store owners katulad niyo, may mga pa-training si Happy Noy na libre, ay automatic po, pwede na kayong sumali. Yes. And it's free yung sa mga Happy Noy card number yan, walang bayad yan. Yes. So, pag may nalaman kami, narinig lang namin may charge. Oo, wala, it's free, no? So, kung hindi ka pa nakakapag-register ka, Hacks, no? At wala ka pa sa mga Happy Noy card number na tinatawag, ay meron dyang registration link na nakapin sa ating comment section. Okay, so ano pa ba? Kasi ang Happy Noy naman kasi, it's more of talagang sumusuporta katuwang ng mga sari-sari store owners. And maraming iba't ibang programa ang Happy Noy. So nasabi mo kanina yung sa mga Happy Noy card number, di ba? So isa lamang yan sa programa ng Happy Noy na kung tawagin natin ay samahang Happy Noy. So dito ito yung samahan ng mga negosyantes na katulad mo na nanonood ngayon, ng mga sari-sari store owners. Yung grupong yan tinatawag natin samahang Happy Noy. So it's one of the programs na nabanggit ni Jeff na kung saan may pagkakataon kang makasali. No, kung halimbawa may mga proyekto tayong related o sumusuporta rin sa mga ganitong klaseng negosyo. Kumbaga, itong membership ay easy access na po sa ating mga programs na ino-offer ni Happy Noy. So, katulad na nga dyan, nabanggit ni Leo, yung mga inimbita namin kayo, Puhunang Kaalaman, ano pa ba yung PDRF, ayan, so mga announcements po para sa ating mga programs na kung saan ay magbe-benefit ang bawat sari-sari store owner na sasali at na makakatanggap ng samahang Happy Noy card. At nabanggit mo, Jeff, na yung Puhunang Kaalaman. Yes. Na ditila ako na. Ang Puhunang Kaalaman. So isa rin sa mga programa ng Happy Noy, tinatawag nating Happy Eskwela. So yung mga halimbawa mga miyembro ng Happy Noy dyan na parte ng Puhunang Kaalaman Batch 1. So under kayo na syempre ng programa ng Happy Noy na kung tawagin ay Happy Eskwela. So ang Happy Eskwela ay isang training program ng Happy Noy. So basically pag pumasok ka sa programang ito ay syempre dadaan ka sa iba't ibang klase ng training na patungkol sa pagnenegosyo. Basically yung ginagawa natin dito yung paano mag-manage ng isang tindahan. Usually holistic yung program, or holistic yung how we train sari-sari store owners. Kasi as much as possible, binibigay natin yung klase ng training na super relatable sa kanila and at the same time, makaka-relate yung kanila mga pamilya. Yeah, so mahalaga na kaya nabanggit nila na super relatable kasi mga kahaks, mahalaga na relatable kasi yun yung current na ating nararanasan. So yung mga trainings po natin ay nag-a-adjust depende doon sa current na situation. Halimbawa, may mga trainings po kasi tayo mga kahaks na bago yung COVID, siyempre, yung mga trainings noon ay hindi pa related sa COVID. Nung mga wala pa tayo, hindi pa new normal, ayan. Ngayon may new normal, may mga bagong activities naman na tayo na pwede nating mai-apply at sinasama natin doon sa mga trainings na ginaganap natin. Correct. And then sa kaya dyan, yung tinatawag natin, business opportunities para sa actually nakikita natin ito ngayon. Ramdam natin ito ngayon, lalo na sa Happy Noy TV Live. Yes. Ang ginagawa namin ay nag-iimbita tayo ng iba't ibang guests mula sa iba't ibang sector, iba't ibang organization. So na kung saan may mga topics o meron silang mga produkto or sabihin natin system or sabihin natin application na kahit ito ay libre. Kung saan ay malaki ang maaaring maitulong nito sa mga sari-sari store owners na direktang kahit pa direktang naapektuhan like yung pandemic, yung COVID, diba? And gusto kahit pa paanong kumita. And mahalaga, kaya nababanggit namin mga kahaks, na mahalaga na kung sakali, sana kung kakayanin natin na every episode or kahit after ng episode ay makatutok tayo sa ating Happy Noy TV Live. So, twice a week lang naman ito. Once na tumutok tayo kasi may mga new opportunities, business opportunities na nabanggit nga nila na minsan may iniimbitahan tayo. Sa mga susunod episodes ay may mga iniimbitahan pa tayo na mahalaga na sana ay makatutok tayo upang
yung business opportunities na yun ay maaari ninyong matanggap din ng libre. Yan. And lastly, sorry. Magkano ako. And lastly siguro yung pag naging parte ka ng Happy Noy, ang may tutulong sa'yo nito is yung network ng mga sari-sari store. Hindi lang yung kapwa mo sa sari-sari store owners, but the organization itself, no, ay handang maging katuwang ninyo mga nagtitindahan. Kasi syempre, ang ating organization ay talagang sumusuporta 100% sa mga sari-sari store owners. Katulad ng mga tagapanood natin. Yes. So, kumbaga dito nga, mga kahaps, so ilang beses namin ulit mahalaga na yung mga kaalaman ay hindi lang sa amin sa Happy Noy manggagaling dahil maaari din kayo makakuha ng mga suggestions na manggagaling mismo sa mga kapwa negosyante ninyo. Kaya sumali na tayo sa iba't ibang group, Facebook group sa Happy Noy. So, Samahang Happy Noy. Ayan. So, sari-sari sir, kumikita ka ba? Facebook group. Natagtag ko lang, Jeff, no? Sabi ni Tita Melrose, ano yung parang, siguro kung masabi ko dito yung ano yung direktang tulong sa kanya. Nabanggit ko kasi kanina, PDRF. Yes. And ito, mga kahaps, no? Ang Happy Noy ay merong isang, parte rin ng ginagawa ng Happy Noy is nakikipag-meeting o nakikipag-partner sa mga iba't ibang stakeholders o yung mga organisasyon na maaaring makatulong sa ating mga may tindahan. So isa na nga dito sa proyektong to, so bukod sa puhunang kaalaman, ay tinatawag na PDRF, kung saan layunin din ito makatulong sa mga nagtitindahang katulad ninyo. So kung halimbawa ikaw kahaps ay interesado sa PDRF project na yan, ay maaari mong makita ang detalye na yan sa ating Happy Noy page or maaari nyo kaming i-direct message sa mismong aming Happy Noy. Ayan. So to answer din also pala yung another question ni Tita na paano din magkaroon ng store signages na nakita sa iba't ibang sari-sari so na nasa page natin. So ito Tita, so yung ating mga signages ay part po ng mga program na ating ginawa. So yung mga kahaps natin na nakikita nyo nagpo-post ay naging part po sila ng programa ng Happy Noy kung saan nakatanggap sila ng halimbawa na nga po nakita ninyo ay signage. Yes, and tulad na nabanggit ko kanina, ang Happy Noy nakikipag-partner sa iba't ibang organisasyon. So, iba-iba, mix talaga yan. And yung klase ng pagtulong o supportang ibinibigay ng mga iba't ibang organisasyon na ito ay iba-iba rin. So, maaaring sa lugar na ito ay ganito yung nakikita ninyo. Tapos sa lugar na to, halimbawa sa Metro Manila ay walang ganito. So maaaring magkakaiba yan dahil nga sa kung paano tayo iba-iba rin yung klase ng tulong o support ang ibibigay ng ating mga nagiging partners. Okay, I think dyan meron tayong share. From so sabi ni Tita Fe, so more likely sagot din ito doon sa tanong. So sabi ni Tita mga kahap, so sa edad ko ito na 59, oh, happy birthday, Tita. Dati po, puro lang ako na nasa tindahan. Di ako palabas-labas. Pero simula nang sumali ako sa Happy Noy para bumata ako, naramdaman ko meron pala akong pwedeng gawin at meron pa matututunan. So natutuwa ako kapag meron akong bagong kaibigan sa GC, sa group chat. May bago ako nakilala na katulad ng ko nagbi-business, kaya salamat Happy Noy family. Wow. And 1 year to go, Tita, sama kami para maka-avail tayo ng discount. Yun! Okay. Yun. Meron ba? Yan. So, okay. Mga kahap, if ever may sagot kayo doon sa una nating tanong, i-comment nyo para mabasa natin later. So, let's proceed na, Lay, sa another question ng ating mga kahap. So, handa na ako. Ayan, so, question from Tita Joanna Marie Ring. Ayan. So, sabi, Dear Jeff and Lay. Ayan. Sabi? Oo. Joke lang. Magkano po ba ang tamang pagpatong ng presyo sa mga item na paninda ko po? So, doon naman tayo sa loob naman ng tindahan. Ayan. Okay. So, Jeff, hindi ka sagot? Joke lang mga. Pero dito kasi sa pagpipresyo kahap, marami-rami tayong, may iba't ibang paraan na kung saan pwede tayong magpresyo. Kasi yan ay dumidepende sa iba't ibang lugar din. Pero meron din kami mga suggestion na pwede ninyong magamit. Depende pa rin sa inyo kung gusto ninyong gamitin yung paraan kung paano tayo magpapatong. Ayan. So bilang palimula na lang mga kahaps, so ang sabi ni Tita Joanna, ang tanong niya, paano ang tamang pagpatong ng presyo sa mga item ng mga paninda? Actually, I'll share 3 parang strategies or
sabihin natin strategies or iba't ibang paraan nga Yes. ng klase ng paano tayo nagpe-presyo. So, basically, ang ginagawa natin, yung cost-based. Yes. Cost-based pricing. So, when we say cost-based pricing, binabase natin ang ating pagpe-presyo ng ating mga produkto sa lahat, overall operation expenses ng particular product na yun. For example, soft drinks. Yes. Ang soft drinks kailangan malamig. Yes. So, may additional cost yan in terms of using the electricity Yes. sa bahay. Yes. So, sometimes, ang ginagawa na to, cost-based pricing na to, syempre, kailangan natin i-factor in yung paggamit ng kuryente. Yes. Doon sa pagpapatong, doon, kung magkano man, doon tayo sa soft drinks na yun. I agree doon sa sinabi nila kasi halimbawa mga kahap, no, so tayo, halimbawa mga kapwa natin negosyante ay namimili sa mga palengke. Ayan, i-comment nyo mga kahap kung saan kayo namimili para makita din natin kung paano kayo nagpe-presyo. So mga kahap sa ating iba ay namimili sa malalayong palengke kasi depende kung gaano kalayo yung iba niyan ay sasakay, magta-tricycle. Pag iba naman ay nilalakad. So doon, I agree with Lay na pwede nyo ipatong po kung magkano yung i-divide din nyo kung magkano yung pwede nyo pang idagdag bukod sa tubo kasi syempre gumastos kayo ng pamasahe ninyo doon. So, nag-jeep kayo, nag-tricycle, pwede nyo pong idagdag doon para syempre yung gastos nyo doon ay at least nababayaran nung sa ating tindahan. Correct. So, second, so meron tayong cost-based pricing. Meron tayong tinatawag na customer-based pricing naman. So, ito yung binabase natin, yung presyo natin. Ulit natin, yung cost-based pricing. Yes. Binabase natin kung pinapactor in natin yung mga operational expenses natin para ma-compute kung magkano ipapatong natin dun sa particular product na yun. Second, yung customer base ay base sa ating mga consumer, yes. sa ating customers, no? So, meron tinatawag na, kung tawagin natin ay skimming. Financial skimming. Gulat kayo, no? Ano yung skimming, sige? Ikaw ba siya? Ano yung skimming? Kasi, ikaw na nagtitindahan, kung wala ka pang nakikitang produkto na gusto mong itinda doon sa mga nakikita mong kakompetensya or mga, kasi normally, di ba, sa isang barangay o sa isang community, ay halos magkakatabi ang mga tindahan. Yes. Ikaw as a sari-sari store owner, kailangan mo ma-identify, kailangan mo ma-realize kung ano yung produkto na katangi-tangi sa'yo. Yun. No? Etong customer-based pricing na sinasabi kong skimming, no? Ikaw yung kauna-unahang magtitinda sa community o sa barangay ninyo. Since ikaw yung kauna-unahan, ikaw yung, may pagkakataon ka mag-presyo. Ikaw yung presyo. Kasi ikaw lang yung pagbibilihan ng mga consumers, di ba? Na eventually, kung ikaw ay gagayahin ng mga ng iyong mga katabing tindahan, so syempre, kapag ginaya ka na at marami na nagtitinda, hindi na natin alam kung gaano kalaki or sa ating pagbibili, no? So, ang tendency mo niyan, bababa yung presyo. Kung mag-a-adjust ka. So, meron steaming, no? Siyempre, ikaw lang yung nagtitinda niyan, meron kang kakayanan na magpatong doon sa produkto niyan kasi ikaw lang yung nagbebenta. Yes. So, kumbaga dito, kapag ikaw yung nauna, ikaw yung may karapatan or di naman karapatan, may pagkakataon ka na pwede mo ilagay. O yes. Magkano man yung gusto. Pero wag naman yung overprice sa mga kaso. Kasi alam naman natin yung tamang patong lang na pwede na para kumita. So, huwag naman overprice. Ayan. So, yun. Meron cost, meron customer. At syempre, yung sinabi natin lagi, yung competitive based pricing. Yes. So, ito pag sinabi natin napakadali nito, yung presyo natin, nakabase siya sa ating mga kompetensya. Kaya parang inaalam natin kung magkano presyo ng kape, halimbawa. Halimbawa, soft drinks po rin. So, babase tayo doon kung magkano ngayon yung i-update. So, may ibang gano'n talaga. Actually, maramihan gano'n ginagawa eh. Binabasa nila sa kung magkano yung presyuhan ng competitors. Kasi kung mataas sila, halimbawa, wala sila kasi mababa yung mga competitors nila. Kung mababa naman, kasi ang ending, ang nun, pure siyempre yung mga competitors. Yes. Parang ikaw pa yung masama. Bobby! Diba? Sorry mo! So, yun, yung mga kahas, yung iba't ibang klase ng pagbaba. Yes. So mga kahap natin dyan, alin po doon sa mga nabanggit nila yung ginagamit ninyong paraan para magkaroon ng presyo or patong sa inyong binibentang items. May question pa tayo. So, meron sagot yung iba nating kahap. So,
Yung third question natin ay mula kay Tita Divina Pajardo. Sir Jeff and Lay, tanong ko lang po, paano po makaka-recover ang sari-sari store po? Dahil lahat ng gastusin sa bahay ay sa tindahan po kinukuha. At meron din po kaming alagang baboy. Kaso sobrang bagsak presyo, ano po ba ang pwede ko? Oh, dear Charo talaga yung mga tanong ni Tita. May sagot ako dyan, Tita. Ito po, tingnan niyo po kung papasok sa inyong category or depende sa inyong sitwasyon. Kasi dito, Tita, nabanggit namin. So, kung mapapanood ninyo yung mga previous episodes po natin, mahalaga na maihiwalay talaga yung inyong gastusin sa bahay and gastusin sa ating tindahan. Kasi kung mapapansin niyo, inuulit namin sa ilang episodes namin na hindi ako ang sari-sari store. Kumbaga doon ay pwede niyo pong ihiwalay, ano ba yung mga produkto na pangtindahan lang? Ano ba yung mga produktong pang-konsumo ko? Ay mahalaga na monitor natin. Katulad niya, mayroon din po kayong katulad ng baboy. So mahalaga din po na yung pinangbibili nyo ng feeds doon sa pagkain ng baboy ay mahalaga na hindi sana nakukuha na manggagaling doon sa ating tindahan. Kasi kumbaga, ang ating tindahan ay may sarili rin pong puhunan na pinaiikot. Correct. Kasi tinatagdag ko lang dyan, Jeff. So parang kasi, paano makaka-recover? So in a way, parang sa akin, how I interpret it, parang how to boost your sari-sari store. Paano siya mas kikita ngayon? Given na mayroong pandemic, may COVID-19, di ba? Yes. Existing pa rin siya. So, para sa ating mga caps, ano nga ba yung mga iba't ibang paraan para mag-boost pa yung ating... Actually, mga caps sa ating Facebook group na sari-sari store, kumikita ka ba? Bukas may live din tayo. Meron ako dyan ganap. Anyway, so bigyan ko na kayo ng initial information paano i-boost pa. Siguro, ngayon, yung dapat yung ating mga itinitinda, as much as possible, relevant. Second, kung hanggat maaari, pasukin natin yung online. No, kasi when it comes to online, mas malaki yung market natin. Yes. Diba? The traditional sari-sari store na ginagawa natin, ang ating mga customers, ay ito lang, nasa ating community, nasa ating barangay. But current na yung ating situation, ang dami nang pumasok na nagpo-online, diba? Kasi nga, mas malaki na yung market and then they offering free deliveries, lahat actually ng transactions nila ginagawa sa online. Yes. Kumbaga ito na nga, mga nabanggit namin na yung mga adjustments na mangyayari or ginagawa natin sa ating tindahan. Kumbaga, ngayon nga, nabanggit natin kanina na yung mga trainings natin ay nag-adjust mula sa normal na training ngayon, mula hanggang ngayon sa papunta doon sa may COVID-related na mga trainings. Ganun din yung ating tindahan. Kumbaga mag-a-adjust din. Depende sa pangangailangan ng ating mga customers. So, halimbawa sa ating tindahan, pwede tayong mag-offer ng mga produkto na related ngayon sa COVID or mga health. Halimbawa, mga alcohol, face mask, mga face shield na pwede natin offer sa ating tindahan. Tapos doon naman sa baboy, if ever po, pwede nyo pong ibenta online. Ayan, mga post ninyo, para makita na yung mga kapitbahay. Ikaw ba kahaps na nanonood ngayon, bago ka man, o mga previous ka pa mga kahaps, ano ba sa tingin mo, paano mo ginagawa, paano mo binuboost ang iyong sari-sari store? Ito, si Tita Ludivina, sabi niya rin, meron siyang baboy na ibinenta na parang mababa yung presyo. Siguro, actually, yung ganong klase, tingnan natin na startup siya. Yung gawin natin siya capital. Sometimes kasi, having a capital, usually, halimbawa, may 5,000 kang capital. Yes. Actually, takot kang i-invest yan lahat. Oo. Isang bagsakan na. Bagsak yan sa isang negosyo. And that's fine. I mean, normal lang yung matakot kasi it's part of the business. Yes. Trial and error yan. Kung may ganun tayong feeling o pakiramdam, mga kahaps, no, try to lang. So, hindi natin lahat. Hindi natin 4,000 or half of the capital na ipuntar mula sa pinagbentahan natin. Yun muna. And then let's try the business kung ano yung nasa ating isipan. Then let's see. Kung medyo okay, edi tuloy-tuloy. At least pwede natin i-adjust dahil yes. And also mga kahap, pwede rin natin gawin dyan yung research. So pwede tayong mag-research yung mga produkto na sa tingin natin, pag binenta ko ba ito dito sa aking tindahan, ay may bibili ba, may customer ba? Isa sa mga pwedeng or paraan para malaman natin as yung customer segmentation. So yun po ay pwede nating malaman more dun sa ating sari-sari kumikita ka ba Facebook group. Pero bigyan ko na lang idea, Tita. So dito, mahalaga na malaman natin yung mga nakapaligid nating customer, kung yan ba ay mga halimbawa,
tricycle drivers, ano ba yung mga produkto at serbisyo na kailangan ng mga tricycle drivers at yun yung i-offer natin sa ating tindahan. Top or essential products. Yes. And bago tayo magtungo sa ating ika-4 na katanungan, Jeff, no? Mula kay Tita Hertina Sososco, ang sabi niya, para po sa akin, ang pagpepresyo ay yung tama lang. Huwag naman sobrahan. Para po sa iyo babalik. Lagi ang mga customer, kahit maliit lang ang tubo, importante may kita kahit maliit, makakatulong ka pa sa mga suki. Yes, ayun nga po, sa binanggit ni Tita Hipina, kahit konti lang, pero ang mahalaga kasi mga kahatis yung if ever na meron tayong pagkagastos, i-segregate lang din po natin yung ating paggastos sa bahay, panggastos sa tindahan, at panggastos pa sa ibang negosyo. Yes, ito meron pa kay Tita Presidenta. O sabi ni Tita Presi, para sa akin, dapat ihiwalay ang personal use natin para hindi mabawasan mga paninda natin at mas malaki pa ang kita natin, hindi lang yung palugi yung tindahan natin. Yes. Sige, so maraming salamat sa ating mga patuloy na mga kahats na nag-comment dyan. Keep commenting lang na sharing this Happy Noy TV Live para tutuloy natin itong mga usapan. So ano pa, meron pa tayong mga ilang katanungan dito, no? Nasubukan natin masagot. So, question, tuloy na tayo kita Jenelu Mandak. So sabi ni Tita Jenelu, good day Sir Lay and Sir Jeff. So, tanong ko lang po, paano po mapapalago o mapapaunlad ang isang tindahan kung ang puhunan po ay isang utang lang kaliwat kanan. So, isang lending or credit board. Parang sinasabi tita ay yung kanyang pinampuhunan lang ay nagmula sa lending. Yeah. So, isa-suggest ko dyan tita is yung kung sakali, mahalaga na pag nanghiram tayo ng pera, may goal tayo na sinusunod. Kumbaga, dito dapat identify na natin yung business or mga products na pwede nating i-offer kay customer. So, una, dapat identify yung mga ating pwedeng i-offer kay customer. So, paano natin malalaman? Pwede po tayong mag-tanong sa ating mga customer. And yung nabanggit ko po is yung customer segmentation, pwede natin i-check sa paligid natin. Ano ba yung mga produkto na tatangkilikin ng aking mga customer para kung sakali nagbenta ako dito, ay bibili sila sa akin. So, once na maghiram tayo ng pera, ilan po yun sa pwede natin isa-alang-alang. Yes, sa madaling salita mga kahaps, no, importante bago tayo humiram ng pera, no, o bilang maging kapital ito, importante na alam natin ang gagawin dito. May plano tayo sa doon sa perang pagkakas. Kasi at the end of the day, tayo rin mga problema dyan, paano natin ito pahiikutin, di ba? So, importante na malinaw sa iyo kung paano mo mababayaran yung, kasi once na nagplano ka, base doon sa utang ng pera, dapat alam mo kaagad kung sige, sabihin na ano yung ibibenta mo, produkto na itinda mo mula doon sa mong pera. Paano mo mababayaran yung utang? Yun. Ano-ano yung mga pagkuha, galing ba sa sweldo ng asawa, mula sa anak, galing doon sa benta ng tindahan or kinita ng tindahan. So malinaw doon dapat sa plano, kapag ipaplano ka bago ka humiram ng pera. Ayan, so sa mga kahaps natin dyan, pa-comment naman dyan sa baba, paano nyo minamanage ko sa mga kahaps natin yan ng hiram, ng loan, para magkaroon ng tindahan. I-comment nyo nga po sa ibaba kung paano nyo po minamanage yung inyong pagbabayad at saka yung pagtitindahan ninyo na galing doon sa ating hiniram na pera. Agdag ko na lang siguro dyan dito kasi I'm pretty sure kasi dyan sa puhunang kaalaman. Yes. During my interview rin sa iba nating mga ka-business doon. Parang, and then, lumilitaw talaga parang it's part of the sari-sari store talaga yung pagkakaroon ng utang. Yes. Pero for me, hindi na nagiging healthy yan kung kaliwat kanan na nga yung pag-utang. Pero paano mo siya mas mamamanage? Kasi kung okay, nagro-rotate na, umiikot na yung kaliwat ka ng utang na yan. So, agad mo na naman utang para mabayaran yung utang. Yes, di may iwasan. Bayaran mo, kailangan mo na naman humira. Ang gawin natin siguro, siguro based on my experience din, kapag humirang tayo, no? Kung halimbawa umihirap talaga tayo regularly ng 5,000, for example lang, no? Tapos natapos na natin yun, try nating i-minimize or babaan naman yung susunod. Kasi kung wala tayong options na kung naging regular na to habit. Pero syempre based pa rin yan sa klase ng mindset natin, disiplina natin sa sarili. Pero kung ito na yung naging cycle so we'll try to break the cycle, no? So, babaan natin ng babaan hanggang sa mawala. Yes. So, kumbaga, eventually kasi, halimbawa, nanghiram tayo mga kaso 5,000, next paikot, subukan natin, maging 4,000 na lang.
Kasi that way po, mga kahap, so maaari na tayo nagkakaroon na tayo ng disiplina kung saan napupunta yung ating mga pera na hinihiram para ito ay mailagay sa tindahan. So diyan kasi parang na-realize sa sarili, ay kahit pala hindi ako masyadong umutang, dito ay kaya kong magpaikot or kaya kong paikutin yung aking paninda. Basta meron lang disiplina. Yan. Oo. Okay, so dako naman din. Bago tayo tumako sa ating question number 5, no, 1 to 10, the quiz kasi ito mga comment na kayo sa mga ka-house and feel free to share this Happy Night TV Live, no? At kung hindi ka pa nakakapag-register, may pagkakataon ka pa mag-register. Register niya sa ating link na nakapin dyan sa ating comment. And also doon sa mga kahaps natin dyan, if ever po may tanong ha, please don't forget na mag-comment din po kayo. So ang ating format po, para kung sakali may makasali kayo sa ating mga palaro ay SXC number, space, full name, space, message or tanong, space, HTL, happy at wagi. Okay, so mula, meron tayong shoutout ng shoutout Tita Eunice po na Jurado. Ang sabi niya, be responsible at dapat umuutang ng naaayon lamang sa kinikita ng Yes, agree. Okay, so dako tayo sa question number 5 mula kay Tita Rosemary 5. Sabi niya, nais ko po sanang magtanong kung ano ang pwedeng masolusyon sa problema ko, sir. So, hindi pera. Sa pagtitinda. Kung paano po ito hawakan ng mabuti ang aking negosyo, katulad po ng sari-sari store ko. Kasi parang nalulugi po ang tindahan ko, sir. Dahil sa mga taong umuutang lang ng umuutang, hindi po makaalala sa pagbayad. Ang daming for sure, maraming nakaka-relate. Maraming relatable dyan. Oo. Dapat po kasi lumalago ang negosyo, hindi po nalulugi. O at least, alam ni Tita, di ba? Yes. At least agree si Tita. Ano po ang pwede kong gawin, sir? Salamat po. I think related to sa question number 6 natin mula kay Tita Rosalie Gregorio. Sabi niya, good day po, Sir Lay at Sir Jeff. Tanong ko po, paano po maiiwasan ang di magpautang lalo na po sa mga nangungutang? Di marunong magbayad. Kaya po nalulugi ang munting tindahan namin nang dahil po sa mga may utang. Salamat. Kung kaibigan ko yan naman yan, hindi ko naman talaga paputangin. Joke lang yan. Ayan. So, mga kahap, so if ever po na may sagot din kayo sa tanong ha, pwede nyo pa ito. So parang the main question ay paano may iwasan yung patuloy na papautang sa isang tindahan na para maiwasan yung pagkarugi. Diba? So, ako personally, bisa sa experience, wow, kala mo talaga? Oo, pinapagalitan ko talaga nanay ko. Yes, oo. Oo, so I mean, parang kasi it's part of the operation ng sari-sari store. No? Sabihin natin, utang siya ngayon, pero the next day, binayaran. No? Pero sa akin, very important kapag sa pagpapautang, yung listahan, yung record. Bakit? Kasi doon mo makikita kung magkano na. May naman mga baka nung inuutang ko, bigay pa rin ng bigay. Tapos, you have to limit din. Yes. Diba? Yung how much lang yung kaya mong i-afford. Kasi kapag naibigay mo, naibuhos mo sa isang tao lang, sa isang consumer, yung mga produktong yun, o yung mga inuutang niya, baka ang ending nun, hindi na talaga iikot yung kapital na iyong ikot. So, ang tendency mo ngayon, kung hindi mo na papaikot, kulang na yung kapital mo, ang tendency mo, mangungutang ka naman. Ayun, babalik tayo sa unang question. Mangungutang ka naman. So, cycle na naman yan. So, for you na ma-avoid yun, di ba? So, mag-set tayo ng limit. Yes. So, mag-set tayo ng limit. Diba, kung kaya naman natin mag-limit like 100 pesos. Ito, I cannot say na merong maging pare-parehas yung limit ng tindahan. Bakit? Iba-iba yung laki ng tindahan. May small, medium, large. Sari-sari store. Diba? Ang small sari-sari store, siguro sabihin ko, ang limit maaaring hanggang 50, 100. Pero hindi niya kakayanin yung 1,000 na limit. Diba? Maaaring siguro sa medium or large size pwede. So, maaaring iba-iba, depende sa laki ng limit. So, mahalaga lang po ang kahap, no, yung dito is, kasi nabanggit niya nila yung pag-limit. Sa akin naman, mahalaga na maipaliwanag natin sa ating mga customer na, ay mga suki, gusto ko masana kayong pautangin, pero may limit lang. Dahil ang tindahan ko, may pinaiikot. Kumbaga dito ay pwede natin silang diretsahin, pero dun sa way na, kumbaga magaan. Kasi baka naman sabihin natin,
utang ka na naman ng utang, hindi ka na babayad, ganyan-ganyan. Pero pwede natin sabihin na ang customer, ako ay may kinaiikot kasi ako. Kung sakaling lumagpas ang utang mo dito, ay baka maapektuhan na yung aking pagtitindahan. So wag naman yung Siguro i-manage lang din natin how we talk with them. yes. How we talk with them. Yung communication, yung tono natin. Kasi sometimes naglilito sa misunderstanding. Yes. Kung taas ang tono mo, di ba? Kasi syempre iba yung dating no, sa tao. Hindi naman natin masasabi kung anong klaseng pag-uugali ang meron ng mga Yes. So ang mahalaga lang is yung maipaliwanag ng maigi and malaman nila kung bakit hindi ka na magpapato or may limit lang ang ating pagpapautang. So, and also, ano rin, no, Jeff, ito madalas na nakikita ang daldal natin. Ako na mga kausap, feel free lang mag-comment lang dyan, no? Kung hindi ka pa nakakapag-register, mag-register lang yan. Kaya hindi pa tayo tapos sa ating mga usapin. Sabi ni Direk, full emotion daw. Oo, no? So, mga kahaps, meron din mga karamihan for sure na gumagawa nito in terms of pagpapautang. Yung signage na ginagawa nila sa Ay, oo. No, iba-iba. So, Bawal utang, bukas na lang. bukas na lang. So, parang unlimited bukas yun. Hindi ka pwede. Or may iba talagang lumusunod sa pamahiin na bawal mangutang every Monday kasi Oo, mga pungsoy. Oo. Oo. So, yung mga ganon, I mean, pwede rin yung ganon. Alam mo, meron nga ako, Jeff, na experience din during our training na parang one way para hindi mangutang. Pero mga kaps, hindi pina-advise na gawin. Oo, ito lang ay sa experience lang. Bakit? Sa karanasan. Okay, sa kwento rin nung kapwa yung negosyante. Yes. Of course, kailangan mo rin makiramdam, no? Oo. Ginagawa niya, parang pinupost niya, sinusulat niya sa harapan ng tindahan niya yung mga pangalan, tsaka yung magkano. Oo. Kasi, parang gagawin mo, pag lumapit yung taong yun, bago siya mangutang, bayaran mo muna yan. So, parang kailangan tayo raise yung existing na utang niya. Oo. Pero yung kahapsa, hindi po namin na-advise na gawin yun. Pero, may ibang po yun sa inyo. Para syempre, na parang pamamayan ng tao. Oo. But, yun nga, hindi rin natin masabi talaga kung gaano nakalaki. Mamaya, 5,000 na pala yun. Kung makabot na nga sa barangay, na huwag naman sana. Wag naman. Ayan. So may sagot nga rin si Tito Alan Jeffrey Francisco Alagao. So sabi niya, kapag maliit po ang puhunan ng tindahan, dapat po kailangan maglagay ng signage na bawal umutang ngayon. Bukas na lang. Kasi ayan, nabanggit natin kanina na everyday, bukas, infinite bukas. Ayan. Salamat sa mga tanong, Tita Rosemary at Tita Rosalie. At bilang huling katanungan mula kay Tita Joy. Silos, ang sabi niya, nagtayo po ako ng maliit na tindahan dahil nawalan kami ng mga trabaho nitong pandemya. Yes. Malaking tulong po talaga sa amin ang tindahan na ito, pero masasabi ko na hindi niya talaga na-cover yung overhead at unti-unting nababawas sa revolving capital, yung mga bayarin at upa sa pwesto. Tanong ko lang po sana kung hanggang gaano ba dapat katagal ang ibigay mong palugit sa isang negosyo o tindahan na hindi kumikita or hindi sapat ang kita bago ka mag-isip ng kapalit na pagkakakitaan. Maraming salamat. Yan. So, regarding sa tanong ni Tita Joy Silos, mahalaga muna, Tita. So, answering your question lang po, mahalaga na i-segregate natin yung question ni Tita. Doon muna tayo doon sa paano ba kumikita. Kasi ang tanong ni Tita, hindi na cover ng kanyang pagtitindahan yung mga gastusin sa ating bahay. So mahalaga muna, Tita, na i-segregate natin dito kasi mahalaga muna ma-identify natin kung magkano ba talaga yung kinikita ng ating tindahan. Kasi syempre, mamaya inaasa natin lahat sa ating tindahan pero ang kita natin sa ating tindahan base sa ating monitoring ay hindi talaga kayang sakupin. So basically, kukuha tayo at kukuha ng halaga hanggang makain na talaga yung capital and eventually hindi na iikot yung ating pinuhunan. Kumbaga, i-check po muna natin, so mahalaga na mailisan natin magkano ba yung naibibenta, maaring baka nagpapautang din po kayo. So mahalaga na monitor natin doon na kung magkano ba ang kinikita ko na doon sa akin na ibenta at doon sa aking mga pinautang kung magkano na ba. Bago natin siguro i-allocate doon sa pambayad bilang sa pambayad ng mga gastusin sa ating bahay. Yes. Ang understanding ko sa tanong ni Tita Red. So, based sa first statement niya, nagtayo po ako ng maliit na tindahan dahil nawalan kami ng mga trabaho nitong pandemya. So, ibig sabihin, for me,
ang tindahan ninyo ngayon ay bago pa lang. Mm-mm. No? So, nangyari yan during the pandemic, Yes. yung nawalan tayo ng kabuhayan, syempre, no? Kasi ito yung, sorry sir, ito yung pinakamadaling itayo, no, na negosyo ng pagtitinda. Kaya siguro nagkakaroon ng ako, for me ng ganitong alinlangan or reservation decision. Kasi parang agad-agad gusto niya na mag-shift. Yung another business, no? Kasi alam naman natin mga kaos na parang kapag nag-business ka, talagang dadaan ka sa proseso. Yes. At yung kaos, malalaman kung kikita ka dito o hindi. Kung hindi ka man kumita, yung iba nga nagpapatuloy. And most of the business owners talaga, ito yung naging problema or ito yung naging challenge sa kanila, no? Na kahit matatagal na actually yung business nila Yes. they're thinking kung ano yung business na dapat nilang anong klase ng business yung mag-shift sila. Kasi parang hindi na napapanahon. So maybe yun nga, ang ano ko lang mga kahaps, no, especially Tita Joy, na kapag nagtayo tayo ng negosyo, or ba ito, pagtitindahan, no, lalo na kung bago pa lang ito at nagsimula pa lang kayo, no, you have to factor in din yung ano ba yung relevance ng mga products. Ano klase ng kung nagtayo ka na sari-sari store, kapag meron kang capital na ganito, ikaw ba, gano'n ka ba ka-confident? Halimbawa, for example, may 5,000 ka, gano'n ka ba ka-confident na ilalagay mo sa isang sari-sari store? I mean, kung may portion lang na from your capital na i-spend mo lang for the sari-sari store and then the rest of your capital invest mo sa ibang mga produkto na maaari mong ibenta online. Yes. Diba? Why not? I mean, explore yung mga ganitong bagay. Especially ngayon online, no? Pwede nating i-maximize yung mga ganong paraan. Yes, I agree. And also, Tita, nabanggit naman nila na yung ating dadaan po talaga yan sa mga trials and errors. Kasi, kumbaga dito, Tita, ay kinikilala pa lang po natin yung ating mga customers sa paligid, ano-ano ba yung mga ugali nila, or ano ba yung mga produkto at mga servisyo na talagang tatangkilik sa kanila. I suggest, Tita, ipagpatuloy lang po natin ating pagtitindahan. Eventually, makikilala natin yung ating mga customers. Kasi, kumbaga, kung simula lang po ang ating tindahan, simula ng pandemic, more likely, 4 to 7 months pa lang ang ating tindahan. So, siguro ba kailangan pa nating magtiyaga pa sa ating mga customer para mas makilala natin sila. Ang maganda doon, Tita, once po na makilala natin ang ating mga customer, ay mas madali na tayo makakapaglagay ng mga produkto at serbisyo dahil alam na natin yung mga produkto at serbisyo na kanilang magugustuhan. Yes, and this, bukod sa pagkilala, you have to observe din yung environment. I mean, ano yung mga wala, nasabi natin kanina, di ba? Ano yung mga sa tingin mong wala sa iyong competitors, no? Yes. Na, kasi nabanggit mo, nakita ko dito sa message mo, Tita Joy, na parang ang daming mga tindahan sa inyo. Then, I'm suggesting na tingnan ninyo yung mga yung mga nagtitinda rin. Ano yung mga sa tingin mo na wala sila na maaari mong ibenta sa iyong tindahan? Baka you can explore that product tapos try it online para mas malaki yung market, no? And then tingnan natin kasi it's business no. So meron talagang stage yan. Hindi siya agad-agad the next day diba? Ayan. So I suggest also na sali tayo sa mga trainings na meron ng happy. Ito naman ay libre na lang, Tita, dahil kayo po ay meron ng samang happy card number, ay libre na kayo sumali dito sa ating mga training. So isa diyan ay yung mga training natin sa Sari-Sari Kumikita Ka Ba Facebook group. So join na po kayo doon. Pwede rin kayo mag-join doon sa ating samahang Happy Noy Facebook group. Para doon sakali, pwede rin kayong magtanong sa ating mga kapwa negosyante kung paano pa tayo matutulungan. Correct. So, mga kahas, bago natin isara ang ating registration, meron na shoutout muna tayo kay Tito Alan Jeffrey Francisco Alagaw. Sabi niya, kailangan po maging matiyaga at maghintay kung kailan lalago ang puhunan. Sa panahon po ngayon, number 1 po talaga, kailangan ng puhunan. If magpipilit po agad kayo, masasayang lang po yung una mong ginawang negosyo. At mahirap na ulit maghanap ng puhunan. Exactly. Kahit kaunting kita lang po sa una, ayos lang po yun. Basta, pagdating ng panahon, lalago na din po ang negosyo. Okay, maraming salamat, Tito Alan. Ayan po. So, thank you po doon sa mga kahabs natin dyan na nag-comment and nagbigay ng kanilang mga katanungan para doon sa ating topic discussion for today. Yeah. So, sabihin pa man, puputulin po muna natin ang ating kwentuhan and if ever naman po at pwede tayong magkwentuhan dito sa ating comment section. Correct. And with that, Jeff, no, ito-close muna natin ang ating registration, mga kahabs. So,
hindi ka nagkaroon ng opportunity para makapag-register sa link na nakapin dyan sa ating comment section, ay maya-maya ay bubuksan natin yun uli para sa susunod nating mga episode ng Happy Noy TV Live ay may pagkakataon ka na makasali. And also mga ka-hubs, so ulitin ko lang, if ever po na hindi ka napag-register, after nito, pwede kayo mag-register and kung sakali kasi ay makasali na kayo sa ating iba't ibang palaro. Ang maganda lang dito ay one-time registration lang po at hindi nyo na kailangan mag-register pa every time tayo ay magkakaroon ng episode. Yan! So yan, shoutout muna tayo, Jeff, no? Mula kay Tita Sergeant Miguel Santiago. Hello, Tita. Good afternoon, Tita Sara. Magandang hapon po, mga kahas. Pa-shoutout po lahat ng mga kapatid ko sa Davao del Norte, Del Norte, happy viewing! at mga kamag-anak ng friends. God bless all. Wow! Ayan, so from Tito Alan Jeffrey Alagao naman ulit. At watching from Calapan City, Oriental Mindoro. Oy! Ayun po, ingat-ingat po sa Oriental Mindoro. Dito, kasi alam ko, parang nadaanan din sila ng bagyong Rolly. Ayan. Yes, mula kay Tita si Dear Jeff and ladies, pray for the souls po ng 60 people na naman. Yes po. Yes, so ang nakakalungkot lang din talaga na ganun yung nangyari. Yes. But, you know, Tuloy-tuloy lang ang buhay, yes. game-game lang. Kumbaga dito, move on po tayo. Di man ganun kadali ang ating naranasan. Ang mahalaga po ay matuto tayo doon sa ating mga experiences na nararanasan ng mga nakaraang araw. Correct. At dahil dyan, Jeff, no, magtungo na tayo. Proceed na tayo sa ating segment na for sure mga kahats natin ay inaabangan ito para every time na mag-episode tayo. Okay, ang ating segment na Cool ka lang! Ayan. Patawagin pa na si Miss Pan. Nandiyan ba si Miss Pan? Wala si Miss Pan today kasi nakalib siya, umuulan. Oo, niya. Ayan. Okay, so, ayun, ang gagawin natin ay bukuna tayo ng first 5 happy winners mula doon sa ating ginawang question and answer nung nakaraang linggo, which is yung Friday, no? Yes. So, kahaps, kayo mga kahaps, kung kayo ay parte ng mga nagkomento doon sa post na yun, ay maaaring isa kayo doon sa 5 happy winners na ating bubunutin gamit ang comment picker. Okay, so nakikita niyo na ba ang ating comment picker? Ayan. Bubunot tayo ng 5. Okay, so mga kahaps, dito sa ang mga mabubunot ng comment picker natin ay i-verify natin. So ibig sabihin, titingnan natin kung tama ang kanilang format na ginawa at spelling. So, ang ating comment picker ay, ang ginawa natin format doon ng hashtag HTLWagi. Ayan. So, mga kahaps, so if ever po na yun sa mga hindi pa nakapag-register, ay don't you worry po dahil after neto, ay pwede na kayo mag-register and makakasali na kayo doon sa ating palaro. Para naman po, doon sa mga makikita ninyo yung pangalan ninyo, doon sa ating comment picker ay wait lang po para doon sa announcement para kung sakali dahil ito ay aming i-verify kung tama ba yung format, tama ba yung hashtag na ginamit. Yes. At yung mga happy winners na ito, once ma-verify natin yan, ay may pagkakataon kayo manalo ng 250 pesos each. Okay. Hindi po yung divide. Hindi yung tig 50. 250 pesos each. Ayan. Correct. At mga kahaps, no, may nakita ko nagtatanong dito, mula kay Tita Merlina, sabi niya how to register po. So, Tita Merlina, as far as I can remember, nakapag-register na kayo. So, ulitin natin, ang registration ay nangyayari lang siya once. Yes. Kapag naka-receive na kayo ng sa mga Happy Noy card number, okay na yun. Kasi madalas yung mga kahaps natin, mga nakasama natin sa mga training programs, mga kahaps po, kayo po ay already registered na. So, ang kailangan nyo na lang is manood at tumutok. So, yung registration po ay sa mga bago pa lang nasasali sa atin. Correct. So, meron na tayong utang. Utang panalo? Unang, yes. napunot ng ating comment picker for verification na si Tita Jane Cleopa. So, basahin ko lang yung kanyang sinabi. So, hello po, Sir Lay at Sir Jeff. Ask ko lang po kung paano po pumapadami ang aking customer kahit na ang mga kapitbahay ko po ay may kanya-kanya na ring tindahan. Halos po lahat ay tabi-tabi na ang tindahan. So, parang more likely ang kompetisyon about sa competition ng kanyang tanong. Ayan. Next naman ay kay Tita Lenny Paala. So sabi niya, ask ko lang po kung paano maiwasan ng isang tindahan ang magpautang. So about pagpautang natin. Pagpapautang ni Tita, pautang natin. Hindi nagpapautang ang Happy. Yes, oo. Ayan.
So, waiting pa tayo sa another 3. Nabunod ng 2 beses kita ni Lenny. No? Yes, oo. Oo, Kaya sir. bunot pa tayo ng isa pa. Okay, 3 pa na happy winners. Isa dito ay si Tita Merlina Barangay Ay, wow. Colinar. Ayan, so yan ay waiting for Confirm, verification. Sabi niya, paano po ba mag-register sa FB Live? So, ito yung sinagot ko kanina. No, na once lang ang pagre-register. So, as long as meron na kayong Happy Noy, sa mga Happy Noy card number, okay na kayo. Okay? Yes, oo. And also for verification na rin po kayo, Tita Rosemary Giliano Yengs. Oo, ang dami ni Tita Yengs. Ayan. Yengs. Ayan, so, ayan. Sir Jeff, Sir Lay, nais ko po sana magtanong kung ano po ang pwedeng solusyon sa problema ko, sir, sa pagtitinda. Kung paano po ito hawakan ng mabuti ang aking negosyo. Tulad po ng sari-sari store, kasi parang nalulugi po ang aking tindahan. Ayan. Parang basically pa nasagot na rin yan natin sa mga unang. Yes, at I think yung sumunod natin na bunot ay si Tita Jane ulit. So once pag nabunot, bunot ulit. Next Oo. na. Kasi kumbaga, para dun sa chance, give chance naman dun sa others na nagbigay din ng tanong. Correct. Ayan. Okay, so isa na lang hinahanap natin mga Yes. kahas na happy winners mula sa ating round 1, no? Na ating pinipili mula sa ating comment section gamit ang hashtag HTL Wagi. Ay, ang mahalaga na ito mga kas ay nakapag-register kayo at meron kayong SHC number. So, kaya sa mga kas natin dyan nanonood sa mga watch party, ay kung gusto niyo mag-comment dito at sumali, ay mahalaga na makapag-register kayo. At kung sakaling mag-comment kayo ng inyong mga insights, tanong, ay mahalaga na sana nandito kayo sa Happy Noy Facebook page mismo mag-comment. Correct. At doon sa mga kahaks natin na interesado, doon sa mga ating mga training or mga ibang information patungkol sa sari-sari store na paano mag-manage yan, feel free na mag-join sa ating mga online groups tulad ng sa sari-sari store kumikita ka ba? At sa mga Happy Noy. Yung mga online Facebook groups ng Happy Noy ay nakapin yan sa ating Happy Noy page. Yes. So, all you have to do is to click yung button dyan na join. Ayan, so nga pala, announcement pa mga kahaps, no? At tuloy-tuloy pa rin yung ating programa with PDRF or Philippine Disaster Resilience Foundation Inc. na kung saan ay naglalayon po na masuportahan yung ating mga kapwa negosyante, mga sari-sari store owners na nakakaranas ng krisis ngayon sa kanilang pagtitindahan dahil sa pandemya. Kaya ikaw, kahaps, kung ikaw ay taga Metro Manila at karatig lugar ng Metro Manila, ay pwede ka nang sumali ito. Ang kailangan lang ay meron kayong tindahan, syempre, at meron din kayo business permit. Kahit barangay permit, ay pwede na rin po. Ayan, so i-click nyo lang yung link sa ibaba para kayo ay makapag-register. So ibang registration po ito, mga kahat. Iba sa SHC, ito ay program natin sa Happy Noy. Yes. Yung kanina nagtatanong, di ba, nakahaps natin, ano ba yung mga perks o may tutulong ng Happy Noy? So, isa na nga ito na ina-announce namin yung mga klase ng ganitong proyekto na sa tingin natin, alam namin na makakatulong sa mga katulad natin, mga sari-sari store owners. At isa na nga rin yung tinatawag natin PDRF project, no, na ginagawa ng Happy Noy. So, ito, may pagkakataon kapag mag-register ka dito with, of course, kung compliance doon sa mga requirements na kukunin, ay pagkakataon ka makakuha ng 3,000 worth of groceries. So, kahaks, kung hindi ka pa nakakapag-register dyan, kasi limited lang yan no? Yes. Punta na kayo sa ating Happy Noy page para hanapin yung link ng PDRF na yan para makapag-apply or mag-message directly doon sa ating Happy Noy page para maibigay din namin direkta yung link para dito sa proyektong ito. Ayan. So, meron tayong shoutout from Tita Jeff Hepina sa Sosco. Sabi niya, thank you very much po, Happy Noy, dahil sa pag-share ninyo ng mga very inspiring. Kaya marami akong matututunan pa po para sa aking maliit na tindahan. Yes, Tita, we are very thankful din po sa inyong mga viewers natin dito sa Happy Noy TV Live dahil mula umpisa hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo kasama namin, nanonood hanggang sa mga susunod na episodes, hanggang sa mas dumami tayo dito sa atin sa Happy Noy. Yes, at shoutout naman po kala Tita Marilyn Llanes from Payatas, Quezon City at Tita Linda Pet Pretenciano. Shoutout po, Pretencio family. Yeah. At ito ang ating huling nabunot. Oo, Tita Bing Llanes. So sabi niya, Sir Jeff, Sir Lay, tanong po, may mga kaibigan po kasi na gusto sumali sa Happy Noy. Kaso po ay wala silang sari-sari store. Yung isa po namang friend ay nagsara. Siya kasi po nalugi. Yung iba naman po ay friend po ng mga friend
iba po ang business niya. Friends of friends? Yeah, Yan. so, pangbaga, napaka-friendly Basically, tita. ang tanong ni tita, paano mai-involve o makakasali ang mga Yes, kaibigan oo. niyang walang kasalukuyang sari-sari. So, Mm-mm. no, ka-house, meron kami tinatawag na Happy Noy TV, no, sa Yes. YouTube dyan. So, nandyan may mga videos kaming ginawa dyan kung paano mag-start up ng isang sari-sari. So, tulad ng sinabi ko kanina, na sinabi namin, na parte ng ang Happy Noy po ay parte nito, ang aming advokasya ay maging katuwang ng mga sari-sari store owners. Yes. So, kung ikaw ay nag-iisip, nagbabala na magtayo ng isang tindahan, no? So, may mga videos kaming ginawa dyan sa aming YouTube channel na Happy Noy TV. So, maaari kayo mag-subscribe dyan at makita, mapanood ang mga videos. Ayan. So, i-search nyo lang po, Happy Noy Space TV. Tapos, enter nyo lang yun. Makikita nyo po yung picture ko doon. Andun din ako. So, ako po yung makita nyo para hindi na kayo maliligaw. Baka kasi kung anong video, kung ano ng mga TikTok yung mapanood nila tita. Ayan. Yes, and mga kahap, so nabunod na natin ang 5 happy winners mula sa ating round 1. So, ibig sabihin, aantayin na lang natin kung mabe-verify yan kung sila nga mismo ang ating i-announce bago tayo magtapos. And then, for round 2, ay bubunot muli tayo ng 5 happy winners mula dito sa mga nagkomento sa atin. Dito naman sa comment section, yes, mga kahap. with the hashtag HCL Happy at Wagi. Okay, so Ayan. itong hashtag na to iba dun sa kanina. Mm. Diba? Yes. So kung halimbawa man, mabunot uli ang iyong pangalan, ay kailangan bunot tayo. Oh, sa iba naman. Oo. Okay, so mananalo uli ang 5 happy winners na mabubunot natin dito but once na ma-verify, ng take 250 pesos each. Ayan. Okay. So, clarify ko lang mga kahaps yung ating format lay. Ating format for this round, so pwede kayong mag-comment pa rin, no, mga kahap, dahil maaari namin kayong mabunot dyan. Ang inyong SHC number, Spurs! your full name, Spurs! message, British. tanong, Spurs! hashtag HCL Happy at Wagi. Ulitin natin, SHC number, Spurs! your full name, Spurs! message o ang iyong tanong, Spurs! hashtag HCL Happy at Wagi. Actually, gusto ko lang talaga mabanggit yung space ko. Kasi baka, pag ako nagsabi nun, hindi ako makapag-Spurs! Okay. Ayan. So sa mga cast natin yan, ulitin ko lang, no? If ever po na hindi pa kayo nakapag-register, please don't forget na mag-register na para kung sakali ay sa mga next episode natin, makasali na kayo sa ating mga, pwede naman kayo sumali sa ating talakayan, pero sayang naman kung sumali ka sa talakayan, hindi pa kayo makasali sa ating mga follow. Actually, mga kahabs, pwede na kayo mag-register uli dyan sa ating comment section. Yes. Link na nakapin sa ating comment section kung wala ka pang samahang Happy Noy Core number. Yes. Para next time yun nga, nabanggit ni Jeff, ay maaari ka na makasali. Okay, nabunot tayo ng 5 happy winners. May nabunot na ang ating comment speaker. Una ay si Kita Kylie Ann De La Cruz. So sabi niya, at sana mapili ninyo ako para dagdag puhunan ko po sa sari-sari store ko. Hashtag HCL Happy at Wagi. Ayan. Yes naman, tita. Meron pa. Ayan, si Tita Joy Silos. So sabi ni Tita Joy, good day po Sir Jeff and Sir Lay. Nagtayo po ako ng maliit na tindahan dahil nawalan kami ng mga trabaho nitong, more likely ito yung kanina. Nawalan sila tita ng trabaho. Ayan. So sa mga kahap sa atin dyan na hindi pa nakapag-comment, ay mag-comment lang po. Gamitin niyo lang yung format na binigay namin ni Lay para kung sakali ay kayo po ay isa doon sa ating mapipili. Correct. At may pangatlo tayo mula kay Tita JJ Galang. Ayan, sabi niya kanina, ang nakakaasar rin sa mga utang sa'yo. Tapos, pag may pera sila, nakikita mo silang bumibili Ay, tindahan. Ano ba dapat gawin sa sitwasyon? wag naman mga Wag magpautang. Wag naman ganon. Pero ayun nga, hindi talaga maiiwasan yung mga ganon no, na dito ako bibili pero doon ako mangungutang. Ayan. Hindi siya maiiwasan, pero ikaw kahaps na may-ari ng tindahan ay nasa sayo ang decision kung ano. Yes. Okay? Oh, I suggest din, isa sa mga caps, I suggest ko dun ay maging open tayo sa ating mga customers. Ayan. Ayan, another for verification po ay si Tita Sheila Garisto Maraganyas, which is siya rin yung ating first commenter kanina. Yeah. Ayan. So sabi ni Tita Sheila ay salamat po sa mga tips. Hashtag HCL Happy at Wagi. Yes. Ayan. Tingnan na lang natin. May nabunot pa tayo, Tita Lynn Odias. Sabi niya, bago po ako umiram or umutang, may budget goal po muna kung saan mapupunta yung
pera. Okay, Ayan. no? Nakabunot na tayo ng limang happy winners. Oo. Gamit ang ating comment picker na randomly pinipili kung sino-sino ang mga mananalo. So, ang gagawin na lang natin ay mag-antay at i-verify natin kung sila na nga ba ang mananalo bago tayo magtapos. Ayan, so clarify lang namin kahaps, no? So if ever po na makita yung pangalan ninyo, ayun pa i-verify pa dahil mahalaga na malaman natin kung sumunod ba dun sa format, tama ba yung SHC number, and yung hashtag na inagi. Yes, shout out muna tayo mula kay Tita Presi Erta. Sabi niya, ako po ay nakasali na sa Puhunang Kaalaman. Yun! At naging top contributor na din po ako. Salamat po dahil na-recognize ako ng Puhunang Kaalaman. Yes, salamat po, Tita Presi. Yes! So, continue lang mga kahas para maging top contributor tayo. And alam ko yan ay nare-recognize din natin sa ating mga group. Ayan. Another shout out from Tita Jonaline Parquesa Pahanilian. So sabi niya, sobrang blessed po kami at may ganitong informative kwentuhan sa Happy Noy. Yan. And also from Tito Darwin Flores. So, thank you, Happy Noy. Isa ka sa mga nagbigay ng kaalaman para sa maayos sa pagpapatakbo ng negosyo. Yes, at mula naman kay Tita Girly More po, sabi niya, salamat sa panibagong kaalaman, Happy Noy. Again, you never failed us. Salamat din sa masayang kwentuhan at sa dagdag puhunan. God bless us. Yun. At mula kay Tita Arlene. Salamat sa Happy Noy po. Marami po ako natutunan at nakakaaliw po manood. Oy, nakakaaliw daw. Yes, and kung naaaliw kayo mga kahas, so keep sharing this Happy Noy TV Live. Para Yes, kahit paano mas agree. marami ang makapanood sa atin. Para mas may share natin yung aliw. Yung aliw na ating napapanood dito sa ating Happy Noy TV Live. Hindi ko alam kung natuwa yung mga caps natin. Ewan ko kung naaliw, basta sabi aliw eh. Ayan, so shoutout po kay Tita Mary Joy Gadian. So, Sir Leo, Sir Jeff, marami pong salamat sa mga tips and advices ninyo. Marami po ako natutunan simula nung sumali ako dito. Marami po marami po natutunan sumali. Kahit maliit lang po ang sari-sari store, pinipilit ko po itong palagawin kasi dito lang po ako kumukuha ng panggastos namin at ng 2 anak simula nung nawalan ako ng trabaho. Salamat po pala sa premyo na panalunan ko, pinangdagdag puhunan ko iyon. Sana marami pa kayong matulungan. Salamat. Happy Noy. God bless po and more power. Keep safe po, sirs. Ayun. Thank you very much. Salamat din, Tita Mary Joy, no? So, kanina, Jeff, nagtiwan tayo ng isang katanungan Ay, sa ating oo. mga kahaps, no? May mga tanong pa ba kayo tungkol sa pagtitindahan na hindi pa natin napag-usapan? Oo, ang nagsabi ng oo ay ilang percent? 24%. At yung wala naman ay 76%. I suggest doon sa 24% na merong nagtanong na meron pa, ay pwede po kayong mag-comment dito sa ating comment section para kung sakali ay mababasa pa rin namin and masasagot namin yan. And also, pwede rin sumali doon sa ating mga programs sa ating Happy Noy para kung sakali ay directly nyo matatanong din. Sige. yes, like Sari-Sari Store, kumikita ka ba Facebook group or sa mga Happy Noy. So, feel free na mag-join sa ating mga online, of course, online Facebook groups na Yes. Happy Noy. Ayan, so mga kahaso, ulitin ko lang yung announcement kanina. So, ang Happy Noy po ay kasama ang PDRF or Philippine Disaster Resilience Foundation ay naghahanap po ng mga sari-sari store owners na nangangailangan ng tulong para sa kanilang tindahan, lalong-lalo na sa mga panahong crisis katulad nito. Kaya kung ikaw, perhaps, ay taga Metro Manila or kalating lugar ng Metro Manila, ay mag-register na dito sa atin sa Happy Noy PDRF. So, dyan sa baba, ay sa comment section, ay nakalagay ang ating link para makapag-register. So, kung if ever na meron kang business permit, or kahit barangay permit or barangay clearance lang po, ay pwedeng-pwede na tayo sumali. Correct. Ayan. At kung halimbawa matanggap ka dyan sa ating proyekto niya with PDR in partnership with PDRF, no, may pagkakataon kang makakuha, no, makatanggap ng Yes. 3,000 worth of products for Yun! free. Okay? Yan. Laking tulong talaga sa ating mga kahaps na nakaranas ng krisis ngayong panahon na yun, lalo may bagyo, pandemya, bagyo, kung ano pang parating. Ayan. Correct. At mga kahaps, next episode, no, abangan nyo kami. Abangan nyo kami. Huwag sa labas. Abangan nyo kami dito Ibang abang pala sa yun. ating Happy Noy TV Live sa susunod na episode which will be on Thursday. Thursday, Yes. 1 p.m. dahil may guest tayo uli mula sa BPI Bank. May nagbabalik. Correct. Dun. So, abangan niyo yan, mga kahaps, no?
Ayan, so eto na, Lay, yung ating winners para doon sa round 1 and round 2 ng ating episode. So, Yes, I think kompleto sila. 5 round 1, 5 happy winners, and then round 2, 5 happy winners din. yeah, so para doon sa ating round 1 winner, so congratulations po na kayo po makatanggap ng 250 pesos each. So wait nyo lang po yung announcement, wait nyo lang po yung pag-message ng ating mga kahap. So i-announce ko na kung sino yung winner natin para sa round 1. Congratulations po, Tita Jeneline Cleopas, Tita Lenny Minor Paala, Tita Merlina Barameda Apolinar, Tita Rosemary Cinco, and Tita Marilyn Liane. Yes, at kayo po ay makakatanggap ng 200 pesos each. So antayin nyo lamang po ang mga kahaps din natin, mga hapips na kasamahan namin na kukontak sa inyo. So for round 2 happy winners ay ang mga nanalo ay sila Tita Kylie Ann Resinia, Tita Reza Joy Silos, Tita Juliet Galang, Tita Sheila Marie Maraganas, Tita Marlene Odias. Ayan. So, ayun po. Mga kahaps, if ever po, i-wait nyo lang po yung ating pag-message ng ating mga kahaps para makatanggap kayo ng 250 pesos Yes. each. Nabanggit ba yata 200? Oo. Ikaw ay. Ayan. 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 So, Ayan. mga kahaps, if ever po, na kung sakali ay abangan kami sa mga susunod na episode. Ayan. Yes, at maraming salamat sa mga viewers natin, mga kaps natin na bago at mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating Happy Noy TV Live. So keep sharing ang ating Happy Noy TV Live, ang ating Happy Noy page. And please like and follow din and sa Facebook ang Happy Noy at sa aming YouTube na Happy Noy TV. No? So follow nyo lang yan. Ayan, so sa mga kaps, thank you very much po sa mga nag-comment doon sa ating post and mga commenters natin ngayon sa ating Happy Noy TV Live. So kita-kita po tayo next episode. So abangan nyo yung ating bisitang nagbabalik. So next episode, 1 p.m. dito pa rin sa Happy Noy Facebook page. Kita-kita tayo next week. Ako po si Jeff. At ako naman po si Lay. So maraming salamat uli. Mga kahaps, keep safe everyone. God bless. Paalam!